GMA7 and Chabit Singson. May good news na hatid para kay Alden Richards and Miss Catherine Bernardo at isinama pa si Mr. Dingdong Dantes. Ano nga ba ang kanilang pinaplano para sa tatlong ito? No, ito po yung ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa lahat po ng mga kababayan nating OFW na talaga namang lagi pong nakasubaybay. Salamat po sa inyong suporta. At ngayong araw ay tinagurian ng Queen of Endorsement itong si Miss Catherine dahil yung pinaka-latest endorsement niya na mamahaling chair, ayan, yung massage chair na yan, pinadalhan na po siya sa kanyang bahay, ano. At talagang tuwan-tuwa ang pamilya ni Miss Catherine kasi kung bibilin po ninyo yan, sobrang mahal talaga niyan. At talagang sabi po ng ilang mga supporters, payaman ng payaman itong si Miss Catherine Bernardo as well as si Mr. Alden Richards. Pero kung bibilangin nga, mas marami pa ring endorsement product si Miss Catherine kesa kay Alden. Halos lahat ata nasakop na ni Miss Catherine Bernardo Kung magkakaroon nga lang ng tarpaulin, katulad dati, 'di ba, parang puro mukha niya yung nasa EDSA, 'di ba, sa mga roads, na parang puro siya na lang yung mga nasa endorsement products or endorsement or ambassador ng mga produkto. And of course, isa pa sa mga good news na nasagap po natin kung saan si Mr. Alden Richards at ang team po ng HLA or Hello Love Again ay isa sa mga pinaplano nga na sila po ay maglalaro sa Family Feud, yung trending po na game show na katapat na programa ni Willie Revillame. Pero isa rin sa pinaka good news ngayon kung saan pinag-uusapan po ito, no, dahil si GMA Sparkle Artist CEO, owner ng GMA na si Miss Annette Gozon at si Chabit Singson ay nagkaroon po ng pagpupulong. Ito pala yung closed door meeting nila na naihatid ko sa inyo kasi meron palang niluluto or meron pong plano na magkaroon po ng bagong ipoproduce si Chabit Singson para po sa bagong movie nitong si Alden Richards at si Mr. Dingdong Dantes na tinaguri ang kanila pong mga movie ay naging highest top grossing film of all time. Ang Rewind para kay Dingdong and Marian, tapos si Alden Richards and Catherine para sa pelikulang Hello Love Goodbye. Magkakasama kaya sa isang movie sina Dingdong Dantes, Alden Richards? Ayon kay GMA Pictures President Annette Gozon Valdez, dream project pa lang yan, still in the planning stages. Pero si Senator Chabit Singson ang tawag sa dating Ilocos Sur Governor nang dumalo ito sa birthday party ni Senator Bong Revilla noong Miyerkules, September 25, 2024 sa Cork, Elite Bonifacio Global City. Hindi naman niya kinukumpirmang tatakbo siya sa darating na midterm election sa susunod na taon, pero posible daw dahil visible siya ngayon lalo na sa mga showbiz events. Sa latest ay itinuloy na niya ang pagpoproduce ng pelikula kung saan nakikipag-partner siya sa GMA Pictures. At isa sa mga napipinto or isa sa mga pinaplano na movie na pagpoproduce nga ni nitong si Mr. Chabit Singson yung kanya pong pelikula po ni Mr. Alden and Dingdong Dantes na ngayon ay pinaplano. Kaya kung mapapansin niyo, may mga pa-meeting ang GMA Sparkle kasi isa yan sa mga nakalagay sa kontrata ni Alden Richards na bibigyan nga siya ng panibagong movie. Nakachikahan nga daw dito sa birthday celebration Senator Bong, President ng GMA Pictures Wide, na si Attorney Annette Gozon Valdez, at sinabi niya sa amin na matagal na raw na gustong Manong Chabit makipag-partner sa kanila. So aside from that is kinakausap din nitong si Mr. Chabit Singson kasi producer naman po siya So ibig sabihin kahit saang network pwede. So possible din na parang kinakausap niya din ng ABS-CBN to produce another project for Catherine and Alden Richards. Yun po yung ilan sa mga usap-usapan. Pero yun po ay plano pa lang. Pero kung mangyayari yun, this is gonna be a big hit for everyone kasi after habi nga ng kasabihan, diba, strike when the iron is hot, hanggang sila po ay talagang very
mainit pa sa publiko at talagang mahal na mga fans, bakit hindi bigyan ng projects, 'di ba? Bigyan ng magandang project. Magtagal na rin daw kasi, sabi niya sa akin, mother daw niya kasi gumawa ng pelikula dati. Gusto niya ipagpatuloy ang legacy. Sabi po ni Miss Annette Gozon. Kaya po talagang nakikipag-usap nga itong si dating governor, Chavit Singson, na gusto niya talagang mag-produce at magkaroon ng collaboration sa mga network to produce the big stars. Mautak din siya kasi ang pinipili niya talaga yung mga A-lister, 'di ba? Yung mga malalaking artista ng bawat network. So, this is really a good news for everyone. At ngayon naman, magbasa tayo ng ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Kung saan ay nag-live nga tayo kagabi at marami po talagang nakamiss. Unahin natin si Ma'am si Carmelita. Miss Darrens, yan, isa yan sa mga kababayan natin sa Toronto, Canada. Sabi niya, can't wait na ipalabas dito sa Toronto, Canada. Ingat kayo lagi kung may bagyo sa atin. Advance happy birthday. Basta ako solid cut din. Ayan. Thank you, Ma'am si Carmelita Eugenio. At hello po sa lahat ng mga kababayan natin from Canada na napapabalita na meron po silang black screening dyan, Ma'am si Carmelita. Makibalita ka kay Mr. Renato Husayan dahil meron na po silang parang kinikreate na mga black screening para po sa Hello Love Again. So, antabayanan po ninyo yan dahil nakakatuwa naman kasi syempre hindi papahuli ang mga Canada people, mga kababayan natin sa Canada dahil talagang nag-trending po yan dyan even sa mga international news, laman po sila yan. Kaya napaka-imposible na hindi payagan ng Canada magkaroon ng Hello Love Again black screening. Sabi ni Ma'am si Teresita, pakicheck po Ma'am Dars kung tungkol kay Daniel kay Kat at Alden. Nagkita daw sa isang event, humagulgol daw ng iyak si Kat, iniwan daw yung dalawa ni Alden. Ay nako, ayan na naman yung mga fake news na ganito. So mamaya po, ihahatid ko po sa inyo yan. Hahanap tayo ng mga evidence kung totoo ba talaga yan. Pero as of now, ihang po muna natin yan para at least mapatunayan natin at ma-fact check natin yung mga ganitong klase ng news. Alam ko na sino nagpapakalat nito At alam kong fabricated to kasi may mga post din si Mr. Daniel Padilla. Sabi ni Mr. Renato, fun fact, during my early days in Canada, I work as a barista by day and bartender by night. Kaya alam na alam kong gumawa ng coffee like espresso latte americano, Alden's favorite caramel macchiato. Ayun. Kasi sabi kasi si Renato sa Canada kasi parang ang trabaho nila dyan hindi 8 hours kundi every 4 hours if I'm not mistaken, na parang pwede kang kumuha ng maraming job diyan sa Canada. Ganon kasipag ang mga Pinoy. Hanggat hindi ka pagod, sige lang, 'di ba? Kumbaga makukuha mo yung schedule na parang fit sa'yo pag mga ganon. May advantage at disadvantages po 'yon. Sabi ni Ma'am si Perla Takehana, hello Darrens, live ba to o tapos na? Sino yung mga na-feature sa likod mo? Mga anak ko po 'yon. Pag mga anak mo yan ay bata ka pa nga. Nice to know about you too. Thank you. Pag nakapunta ka sa Santa Rosa, sana mabidyo mo rin ang bahay ni Alden. Hindi ka pwedeng kumuha ng press pass, vlogger ka naman. Si Catherine, ayaw niya siguro makipagrelasyon agad. Tapos later, ma-feel niya na hindi pala niya mahal. Let's this time, as a getting to know each other, sila, let it be first. Hindi biro yung 11 years sila ni Daniel. Yan, tama naman, di po ba? Patungkol naman sa press pass, tinatry ko pong makakuha para at least diretso tayo. Sabi pa niya, si Catherine being the youngest, tapos all the attention was on her. All her family for sure spoiled siya. So many pagkabata ang galaw niya. So, si Daniel treated her that way as well. Till later na pag-iwanan ba siya ng mga contemporary niya. They are getting matured role with other actors. Siya puro si Daniel pa rin. Tratong bata pa rin. Struggling siya. Talaga, mabuting na partner siya kay Alden Richards. Totoo yan kasi parang siya yung hindi siya makalabas dun sa comfort zone niya. Pero once na nakalabas na siya, dun na nakita nyo naman po yung mga endorsement. 'Di ba tinanggap niya yung talagang parang they showed her body, 'di ba? Kasi kapag si Daniel pa rin kasama niya, medyo malilimitahan. Pero this time nag-out siya sa comfort zone na dati doon lang natin siya nakikita, very lang limited, pero this time ay nako, tama lang.
Sabi niya pa, si Catherine being youngest tapos all attention was on her, all her family to sure spoiled siya. So, pag may batang galaw niya. So, si Daniel treated her the way as well. Till later, napag-iwanan na siya sa mga contemporary niya. They're getting matured role with other actors. Siya puro si Daniel pa rin, natratong bata pa rin. Struggling siya. Mabutit na partner siya kay Alden. Alden treat her more of a lady at saka matured si Alden sa lahat ng bagay. Kat had matured in 1 year, but she can still be herself and spoil the child like Kat. Yan. Tama yung mga observation dito ni Ma'am Perla, no? Tama po yun. Na parang, oo nga naman, 'di ba? Parang for 11 years na magkarelasyon from the start, talagang si Daniel Padilla lang talaga yung parang isa sa mga consideration ni Miss Catherine bago siya tumanggap ng mga projects, 'di ba? Kaya nga nung tinanggap or pinayagan ni Daniel Padilla na gumawa siya ng movie with other guy, is nagpasalamat si Catherine kasi alam niya na parang mahirap yung sitwasyon na yun dahil labag sa kalooban ng kanyang ex yun. Sabi ni Ma'am Coco Chan, "Hello Dareds again from Australia. Good morning. Your beautiful face and beautiful soul. You look like Julia Montes. Wow. Hello Kat Den, and also say hello to your hubby. Tell him chill lang. Love mo ang Kat Den. Take care. I'm preparing for work and staying safe. Have a grateful Tuesday. Also bashers, hello. Magparami kayo, mga ka-bashers." True. Ayan lagi sinasabi natin, 'di ba? Kasi bashers is ano rin yan Mako-consider din natin yan na the more bashers that you have dito sa social media, mas maraming blessing kasi mas pinag-uusapan ka Mas talagang nagiging relevant ka para sa kanila. Sabi pa ni Ma'am, ito pa yung mga iba natin mga viewers, si Ma'am Patricia Nodal. "Hello Dareds, I'm watching from Iloilo. Hindi ko na naabutan ng live nyo, Miss Dar. Nag-work ako dito sa Dubai. Kat then forever, God bless po." Sabi ni Ganus Pilar. Ayan, minsan-minsan lang natin nakikita yung mga comments sila, pero sila po yung tinatawag na silent supporters. Sabi pa ni Ma'am Patricia, "Ito kasi ang nagustuhan ko sa Kat Den dahil match na match sila sa lagay sa lahat ng bagay." Totoo po yan. Yun po, meron silang tinatawag na common understanding. Yan, kaya talagang click talaga silang dalawa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.